mo ang latest update itong pagbisita ni Bibi Sara sa House of Representatives kagabi. Dumating siya alas 8 ng gabi, alas 7:30 nandun pa siya. Nag-issue ng joint statement ang mga House of Representatives, Suarez, at sinabi nila na nababahala sila bakit daw matagal mag-stay si Bibi Sara doon, natulog pa nga kagabi, tapos pinutulan pa ng kuryente. So yun, parang hindi na daw nire-respeto ng Bibi Sara ang House of Representatives o yung institution. Bakit mag-stay siya doon ng matagal? Okay, yun ang statement ng mga House leaders. Nababahala sila. Ano bang ikinababahala nila? Okay, ito naman si Congressman Paulo Duterte sumulat kay Congressman Joel Chua. So, tungkol ito sa pag-stay ni Bibi Sara sa opisina ni Congressman Pulonga. Basahin natin. Na-alarma na sila eh. Dear Chairman Chua, Chairman siya ng Committee on Government, Good Government and Public Accountability. Sara, greetings. This representation is writing to respectfully inform you that I have given my sister, Vice President Sara Duterte, my unconditional permission to stay indefinitely in my office to discharge her day-to-day duties. The Vice President stay will also correspond to her visits to Yusek Zuleika Lopez and either OVP personnel who are and other OVP personnel who are currently detained under the custody of the Congress Office of the Sergeant at Arms in the Legislative Security Building of the House of Representatives. Excuse me po. I guarantee that no illegal acts or unlawful activities shall be committed by the Vice President, her security, and other personnel during their stay. Kindly also know that she is amenable to stay in this representation's office even without electricity and running water and during periods. Pinatayan niyo pa kasi ng kuryente. Daghang salamat. Sincerely, Honorable Paulo Z. Duterte. Na-alarma na kayo. So, yun po ang mga kaganapan. Nababahala ang mga leaders nababahala ng na House of sila. Representatives. Bakit ang tagal ng stay ni Bibi Sara doon? Okay. Si Bibi Sara sumulat kay Congressman Chua, kung pwede, mag-stay siya sa kulungan. Yung samahan ni Bibi Sara, itong si Atty. Lopez, doon sa mismong selda. For humanitarian reasons, dahil una, may sakit sa likod. Sumasakit ang likod ni Atty. Lopez. At dahil sa sakit sa likod niya, nagre-resulta rin sa migraine, sumasakit ang ulo. Okay? Pangalawa, nahihilo ngayon, nausea, light-headed, nahihilo si Atty. Lopez. Pangatlo, kulang siya sa tulog kasi bago lang siyang dating galing Amerika, may jet lag pa, kulang na sa tulog, and then natatakot siya sa kanyang security kasi baka saktan siya ng mga ibang nakakulong doon. Hindi sanay si Atty. Lopez sa ganyan. First time niya siguro makulong. Kaya
request niya si VP Sara na samahan siya para magkaroon siya ng peace of mind at makatulog ng minding. So, bilang tunay na kaibigan, gustong samahan ni VP Sara si Atty. Lopez sa kulungan. Kailan? Dinis-approve. Hindi pumayag si Congressman Joel Chua na mag-stay ng matagal si VP Sara doon. Pinayagan lang siyang magbisita during yung allowed hours. I don't know, umaga hanggang hapon siguro. So sabi naman ni VP Sara, yes, susunod ako sa alituntunin. Basta I intend to visit Atty. Lopez every day until Monday kung kailan nila i-release si Atty. Lopez. So, yun po ang mga Excuse me po. kaganapan. So, ang tanong, bakit nababahala? Bawal ba ang Vice Presidente na mag-stay doon? Naalarma na sila eh. I don't know, dahil House of Representatives. Bumisita lang, Ay, naalarma na pumayag sila. pa si Congressman Paulo Duterte na titira si VP Sara sa opisina ni Congressman Paulo Duterte. So anong masama doon? Kahit pinutulan na nga ng kuryente, kasi kagabi pinutulan daw ng kuryente. Sabi ng House of Representatives, energy saving policy. Wow, ang ganda. So, maniwala ba kayo na talagang nagtitipid ang ating mga kongresista? Naawa sila sa Wala ka dyan na bayan nagtitipid. para makatipid Sila sa dyan nila kuryente, na putulan pinutulan ng kuryente. para tipid. Oh, may ibang Maniwala motibo. ka. Anyway, nasa atin na yan, taong bayan na Sinadya nila yun, naputulan ng kuryente. maniwala tayo sa rason nila na pagputol sa sa kuryente as energy saving device. Hindi totoo yun. So, ito, may mga comments. Anyway, nangyari ito dahil sa inamin na rin yan eh. Inamin na rin ni Congressman Dan Fernandez na sa lahat ng bagay daw, hindi mo maiwasan yung politika. Kaya, salamat tayo kay Congressman Dan Fernandez kasi yung statement niya na ipinost ni Sir Jason sana may kasama na daw sa equation niya yung politically motivated. So ito, sinimulan nila na ganyan, DPT ng mga Duterte. Nangyari sila. Ito na, nangyayari na. Ang pagtitinig kay Atty. Lopez, ay parang pagpulong na rin kay VP Inday Sara. Kaya nandyan siya. Hindi naman siguro masama na Excuse alalayan me po. mo ang isang kaibigan, ang isang tauhan. Ano pang masama doon? Wala. Ang masama doon, kung natatakot sila sa taong bayan, Dumalaw sa lang, ng taong bayan ng Vice President Tanga ba sila? nandun sa kulungan. Sinasamahan ang kanyang mahal na tauhan. Yes, correct. Ay nako, only in the Philippines, Correct. ng isang convicted Natatakot sila sa person, sarili nilang multo. kidnapping, child abuse, mayroong guts to cite in contempt ang isang abogada na maganda ang record sa gobyerno. Yung mga comments na nababasa ko, marami ang pumupuri kay Atty. Zuleta Lopez. Kahit yung behavior niya during the hearing, napaka-respetado, full of respect yung kanyang pagsagot. Tapos humingi pa siya ng apology. Yung pagbiyahe niya sa US noon, hindi siya naka-attend sa unang hearing dahil may sakit yung kamag-anak niya doon, auntie niya ata, binisita niya. Tapos nung na-cite in contempt na siya, humingi siya ng personal apology kay Congresswoman Castro na to a point na hindi naman tinanggap ni Congresswoman Castro ang apology kaya hindi naman niya nilip yung cite in contempt. Ito na, bahala na tayo ang taong bayan. Mayroong magalit kay VP Sara, mayroong makisimpatya. Basta
nakamasid ang buong sambayan ng Pilipino sa drama na nangyayari ngayon sa House of Representatives.